sa Kwaresma. At pagkatapos po ano na lang, dalawang linggo na lamang at ano po, ma-experience na po natin ang ating pinakahihintay na Easter season. Okay. So kamusta naman po kayo lahat ngayon sa loob po ng 6 na, kasi sabi pong gano'n, pinakamarami daw talaga, pinakamabait daw ang mga Katoliko kapag araw ng ano, pag panahon ng Kwaresma. Ayun po talaga kasi jam pack ang simbahan kapag ano, pag Ash Wednesday, di ba po? Talagang ano natatalo nga raw minsan ang attendance ng ano, ng linggo. Kung ano, kumpara sa linggo, napakarami talaga ang talagang dumudumog sa simbahan kapag Ash Wednesday. So, ito po panahon ng Kwaresma ay panahon para talaga tayo ay lumapit sa Panginoon. Kaya ang tanong po ay ito, bumabait na po ba tayo? Mas mabait na po ba tayo kaysa po nung nagsimula ang Kwaresma? Kasi ayun po yung pinaka-ultimate test eh. Dapat po kasi talaga kasi talagang ano mas nagiging malapit tayo sa ating Panginoon sa panahon. So ngayon pong araw, hindi po magde-debate po tayo dun sa ating usual na format kung saan nagbibigay po tayo ng reflection sa uh, ebanghelyo. Ngayon po, ang ating pong ano, meron po talagang specific topic na binigay sa akin si Sister Arlette para po sa ating pagdinilay-nilay ngayong hapon. Okay. At ito po ang ating ano, ang title po na binigay sa akin ay Almsgiving as Paramount Purifying Charity. Okay. Tungkol po ba sa ito? Okay. Of course, siyempre po, nung nagsimula po ang Kwaresma, naging aware po tayo dun sa ating need for prayer and for fasting. Siguro po ang iba sa atin ay talagang very consistent dun sa ating fasting. Iba naman minsan nakakalimot, di ba? Kasi nga nakakalimutan na Biyernes, kasi dalawa lang naman ang fasting days eh, yung Ash Wednesday at yung darating na susunod ay sa Good Friday. Pero ang madalas po nakakalimutan pag Biyernes, lalo pag nasa labas, nakakalimutan na meron pala tayong tinatawag na abstinence. Kaya gano'n. So minsan nakakalimot, minsan tayo pero of course, congratulations doon talaga sa mga naging consistent doon sa kanilang mga Lenten abstinence. Okay. Pero bukod po sa prayer at sa fasting, may isang bagay po na talagang minumungkahi ng simbahan na ating gawin para maging buo po talaga ang ating Lenten experience. At ano po yun? Yung almsgiving. Kasi ano po yung almsgiving? Yung pagbibigay po natin ng tulong sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na po yung mga nandoon sa laylayan ng ating komunidad, nasa laylayan ng ating society. Okay? Kasi ano po almsgiving, kung titignan po natin, mula po ito sa salitang Grego, na ang ibig sabihin ay pity o awa. Ang ibig sabihin po ng pagbibigay ng limos ay talagang pagbibigay ng pagmamahal. Another term for for almsgiving is charity, which is caritas in Latin. Ang ibig sabihin ay pagmamahal. Almsgiving is an outward sign of Christian love for others. Okay. Dito po talaga nabubuo po talaga yung tinatawag natin na prayer and fasting. Kasi po una sa lahat po, this almsgiving involves some type of sacrifice. Kasi ano po yun mas maganda po kasi talaga na yung binibigay mo sa kapwa mo ay something na talaga medyo mahirap ibigay. Yung something na talagang exertan mo talaga ng effort in order for you to provide for the needs of others. In doing so, nabubuo po natin ang ating community. Mas nabubuo po natin ang ating pagiging simbahan. Okay? Kaya po ito po lagi nating tatandaan po, bukod po sa prayer and fasting, tayo po ay inaasahan din ng Panginoon na mag-almsgiving para mabuo po ang ating Lenten experience. Okay? Kasi kasi almsgiving is an act of love na nag-incorporate po dun sa prayer and fasting. Okay? Actually, kung tutuusin po, ito is something na hindi lang natin ginagawa dapat during Lent. It should be a way of life for us. Especially for us being a church, being Christians, di ba? Hindi naman po tayo Kristiyano para sa sarili lamang. Hindi po tayo Kristiyano na nag-iisa lamang nakausap ang Diyos araw-araw. Di ba? Kasi madalas po yung nagiging tendency natin na parang ang feeling natin, ang relasyon natin sa Diyos ay between sa atin lang at sa ating Panginoon. Nakakalimutan natin na may third aspect po ang ating relasyon sa Panginoon dahil nga mas papakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kapag ito ay minamanifest natin sa pamamagitan ng ating kapwa. Okay? Una po sa lahat, ang almsgiving po ay isang bagay na talagang expected sa bawat Kristiyano. Kasi for one,
it is an act that purges sin. Okay? It is something that delivers us from death. And it is something that cleanses us, that purifies us. Para bang kapag ikaw ay nagbibigay ng charity, kapag ikaw ay nagbibigay ng tulong sa kapwa, para mong nalilinisan muli ang iyong sarili. Kagaya ng experience na naranasan natin nung tayo ay nilinis sa ating mga kasalanan noong tayo ay bininyagan. So every time we do acts of charity, whenever we do almsgiving, we are renewing our baptismal promises, our baptismal renewal. Okay. At isang bagay po ito, ang pagbibigay po ng tulong sa kapwa, ang pagbibigay po ng pagmamahal, ito po yung ano natin, yung kumbaga pinaka-remedy natin dun sa ating greediness, yung sa ating selfishness. Kasi alam niyo po, minsan may tendency talaga tayo na mas nakafocus tayo sa ating sarili. Mas nakafocus lang po tayo dun sa gusto natin. Ang feeling natin, tayo lang aakyat ng langit. Nakakalimutan po natin na hindi po tayo pwede umakyat ng langit mag-isa. Ang requirement po lagi ng Panginoon ay may kasama ka palagi. Diba? Kaya nga po, whenever we give alms, whenever we give up something to others, ano po yan nabubreak po yung ating greed kasi it is something that kinakalimutan natin yung ating sarili. Okay? And it also fosters a spirit of detachment from material goods. Lalong-lalo na po, kasi madalas po kasi talaga, may concrete po kasi talaga na expression ang almsgiving. Yun po, yung nagbibigay ka ng something na mula sa iyong sarili. Something na medyo mahirap ibigay. Yung may kasamang sakripisyo. Yung may kasamang sakit kapag ibinibigay mo. Di ba po? Kasi for one, it is an act of mercy. Whenever we do almsgiving, we are imitating the actions of God, who is the Lord of mercy. Diba? Our Lord of divine mercy. Whenever we do that, we act like God, who is very merciful to all of us. Diba po? Kaya po ganun. And in doing so, we strengthen our connection with one another. Kasi doon po talaga nabubuo yung ating pagiging simbahan. Doon po nabubuo talaga yung ating bond with one another. Kasi sabi yan gano'n, di ba? Ang pagmamahal natin sa Diyos ay finds its expression whenever we express it also through our love of neighbors. Di ba po? Kasi lalong-lalo na po kung babalikan po natin ang ating Panginoon. All throughout His ministry, we always see Jesus caring for those who are in the hem of society. Ang laging po niya kasama, ang paborito niya laging kasama yung mga kinoconsider ng mga tao na parang patapon, mga kinoconsider na hindi karapat-dapat. Silang mga mas nakikita na bilang makasalanan na malayo si Panginoon. Diba? Silang mga nasa margins of society. Ito po ang paboritong laging sinasamahan na ating Panginoon. Kagaya po ng mga nabasa natin sa Ebanghelyo ng araw, diba? Ang laging justification nga ni Kristo hindi naman siya nagpunta dito para sa mga magagaling. Ang doktor na kagaya niya ay nandito para po dun sa mga may sakit. Particularly, yung talagang malala ang sakit. Kaya nga, whenever we offer of ourselves, whenever we do almsgiving, it should be something that really comes from the bottom of our hearts. Okay? Parang ito po yun we do it in order to cleanse ourselves. And so to cleanse ourselves, we must take something from ourselves. Diba? Parang ganito po yan Parang, here's what I can offer, and I offer it out of love for you and God, of course. You offer it to your neighbors, but eventually, you're actually offering it to God because I care about your welfare. Because God cares for your welfare too. Diba po? Sabi nga doon sa ating catechism of the Catholic Church, everyone should look upon his neighbor without any exception. Ito po please take note. Yung all of our neighbors without exception as another self. Diba? Kagaya ng dasal natin ng Ama namin, diba? Pag humihingi tayo ng patawad sa Panginoon, ang lagi natin sinasabi may kondisyon, di ba? Sinasabi natin na wag mo akong papatawarin kung hindi ko papatawarin ang aking kapwa, di ba? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Why? Because we always treat our neighbor as another self, as an extension of ourselves. Hindi siya kakaiba, di ba? Siya ay extension ko. Dahil pare-pareho tayong ginawa sa imahen ng ating Panginoon, di ba? Kaya po
we should always bear in mind to make sure that everyone lives with dignity. Kung makikita po ninyo ang larawan po na nandito sa aking slide ngayon, ito po ay kuha ng during the time of World War II. Sa ano po ito? Sa Japan. Okay. Itong batang pong ito, karga-karga niya yung kanyang kapatid. Okay? Actually po, yung kapatid niyang yan ay patay na. Okay? Dahil ano po,